Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta ang lagay ng inyong mga puso ngayon? Sana ay handa kayong samahan ako sa isang bagong yugto ng buhay, pag-ibig at paghihiganti. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong ayusin, pero mananatili ang mga lamat. Pero paano kung ang bumasag nito ay ang taong pinangakuan kang mamahalin habang buhay? At paano kung ang kapalit ng iyong pananahimik ay ang buhay ng iyong anak? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Dumagundong ang malakas na kulog kasabay ng pagguhit ng matalim na kidlat sa madilim na kalangitan ng probinsya ng Sansinag. Tila nakikisama ang kalikasan sa bigat na nararamdaman ni Hiraya habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan ng Hacienda Karimlan. Ang Hacienda Karimlan, isang mansyong puno ng ginto, ngunit kasing lamig ng sementeryo. Sa kabila ng mesa nakaupo si Senyora Balawis. Ang matanda ay nakasuot ng kagalang-galang na bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng lawin na nakamasid sa bawat paghinga ni Hiraya. Walang imik ang paligid, tanging ang tunog lamang ng ulan at ang marahas na pagtama ng kubyertos sa mamahaling porselana ang naririnig. Dahan-dahang itinulak ni Senyora Balawis ang isang baso ng gatas patungo kay Hiraya. Ang gatas ay mainit pa, umuusok, at may halimuyak ng banilya. Inumin mo ito, Hiraya. Ang wika ng senyora. Ang boses nito ay malambing, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig. Para sa apo ko, kailangan niyang lumabas na malusog. Alam mo namang ikaw ang nagdadala ng susunod na tagapagmana ng mga salanggapang. Napahawak si Hiraya sa kanyang 8 buwang tiyan. Ramdam niya ang mahinang sipa ng sanggol sa loob. Pilit siyang ngumiti, kahit na may kung anong kaba ang bumabalot sa kanyang dibdib. Salamat po, Mama, mahinang sagot ni Hiraya. Akman niyang aabutin ang baso nang biglang pumasok si Nanay Ginhawa, ang matandang katulong na tanging nagpapakita sa kanya ng tunay na malasakit sa loob ng bahay na yon. Dala ni Nanay Ginhawa ang isang plorera ng mga bulaklak, ngunit kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang inaayos ang mga bulaklak sa tabi ni Hiraya, mabilis na isiniksik ng matanda ang isang maliit na lukot na papel sa ilalim ng serbidora, table napkin, ni Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Hiraya ang pakiusap at matinding takot sa mga mata ng matanda. Ginhawa, ang bagal mo talagang kumilos, sigaw ni Senyora Balawis na nagpagulat sa lahat. Lumayas ka na sa harap ko at tapusin mo ang mga trabaho mo sa kusina. Yumuko si Nanay Ginhawa at mabilis na lumabas, ngunit bago siya tuluyang mawala, muli siyang lumingon kay Hiraya at bumulong ng walang tunog. Basahin mo. Dahil sa kaba, nagdahilan si Hiraya na masama ang kanyang pakiramdam. Mama, parang nahihilo po ako. Pwede po bang sa kwarto ko na lang ito inumin? Tinitigan siya ng matanda ng matagal bago tumango. Sige, siguraduhin mong mauubos yan bago ka matulog. Ayokong masayang ang pag-aalaga ko sa inyo. Pagdating sa loob ng kanyang silid, agad na nilak ni Hiraya ang pinto. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binubuksan ang lukot na papel na galing kay Nanay Ginhawa. Hiraya, anak, tumakas ka na ngayong gabi. Ang gatas na ibinigay sa'yo, may lason iyan. Narinig ko silang nag-uusap. Gusto nilang kunin ng bata, pero ikaw, plano ka nilang iligpit sa sandaling manganak ka. Parang awa mo na. Iligtas mo ang sarili mo at ang anak mo. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Hiraya. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga. Tiningnan niya ang baso ng gatas na nasa ibabaw ng mesa. Upang makasiguro, kinuha niya ang baso at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa isang paso ng halaman sa gilid ng bintana. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasaksihan niya ang isang himala ng kamatayan. Ang malagong dahon ng halaman ay biglang nangulubot.
naging itim at unti-unting nalanta hanggang sa bumagsak ang mga tangkay nito. Diyos ko! Napahikbi si Hiraya habang tinatakpan ng kanyang bibig. Papatayin niyo kami! Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig niya ang mga yapak sa pasilyo. Boses iyon ng kanyang asawa, si Gahaman, at ng isang babae. Sumilip si Hiraya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Gahaman na nakaakbay kay Marikit, ang babaeng laging kasama ni Senyora Balawis. "Huwag kang mainip, Marikit," sabi ni Gahaman habang tumatawa ng mahina. "Malapit na. Kapag wala na si Hiraya, tayo na ang magpapalaki sa bata. Ang yaman ng mga salanggapang ay sa atin lang mapupunta. Hindi ko naman talaga minahal ang babaeng yan. Ginamit ko lang siya para magkaroon ng tagapagmana." Ang bawat salita ni Gahaman ay parang mga balaraw na tumatarak sa puso ni Hiraya. Ang lalaking pinangakuan niya ng tapat na pag-ibig, ang lalaking ama ng kanyang anak, ay siya ring naghahanda ng kanyang libingan. Tumigil ang luha ni Hiraya. Napalitan ng pighati ng isang matinding determinasyon. Kung mananatili siya rito, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kailangan niyang mamatay sa paningin nila upang mabuhay ng totoo. Mabilis na kumilos si Hiraya. Kinuha niya ang lampara sa ibabaw ng mesa at walang hesitasyong itinumba ito sa mahabang kurtinang gawa sa pelus. Sa isang iglap, mabilis na gumapang ang apoy. Nilalamon ang silid na naging saksi sa kanyang mga luha at pagtitiis. Mula sa gabing ito, patay na ang mahinang si Hiraya. Bulong niya sa sarili habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. "Hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko." Tinali niya ang mga kumot sa paa ng mabigat na kama at inihulog ang kabilang dulo sa bintana. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at ang hapdi ng bawat galaw, dahan-dahan siyang bumaba. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang balat at ang putik ay dumudulas sa kanyang mga paa. Ngunit ang takot na mamatay sa kamay ng mga salanggapang ay mas matindi kaysa sa anumang bagyo. Nang makatapak sa lupa, mabilis siyang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng hasyenda. Sa likuran niya, narinig niya ang nagkakagulong mga boses. Sunog! Ang kwarto ng Senyora Hiraya, nasusunog! Sigaw ng isang tauhan. "Buksan ang pinto!" "Hiraya!" Rinig niyang boses ni Gahaman. Hindi boses ng pag-aalala, kundi boses ng isang taong natatakot na mawala ang kanyang gagamiting alas. Tumigil si Hiraya sa gilid ng isang rumaragasang ilog sa dulo ng ari-arian. Isang matalim na kidlat ang muling gumuhit sa langit. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at iniwan ito sa gilid ng bangin, kasama ang isang punit na bahagi ng kanyang damit na isinabit niya sa mga tinik ng halaman. Nais niyang isipin nila na nahulog siya sa agos at tinangay ng baha. Sa gitna ng kanyang pagtakbo palayo, isang matinding sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Napasandal siya sa isang malaking puno na mimilipit sa dusa. "Huwag ngayon, anak. Huwag muna ngayon." Pagsusumamo niya habang hinahawakan ng kanyang tiyan. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Ang lamig ng ulan ay tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Sa malayo, nakakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyang bumabagtas sa madilim at maputik na daan sa labas ng hasyenda. Gamit ang huling lakas, gumapang si Hiraya patungo sa kalsada. Itinaas niya ang kanyang kamay bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa gitna ng daan. Huminto ang sasakyan nang may malakas na pagtili ng mga gulong. Isang matangkad na lalaki ang mabilis na bumaba. Hawak ang isang malaking payong. Miss, naririnig mo ba ako?" Hindi na maaninag ni Hiraya ang mukha nito, ngunit naramdaman niya ang init ng mga bisig na bumuhat sa kanya. Isang bango ng mamahaling pabango at amoy ng ulan ang huling binalot sa kanyang kamalayan. "Ligtas ka na," ang huling salitang narinig ni Hiraya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Kislap Bagwis,
Ang taong hindi niya alam na magpapabago sa kanyang tadhana habang buhay. Madilim ang gabi at halos walang makita sa daan dahil sa bagsik ng bagyong nanalasa sa probinsya ng Sansinag. Si Kikislap Bagwis ay nakatuon ng pansin sa pagmamaneho ng kanyang itim na SUV. Pagod siya mula sa isang mahabang business meeting at ang tanging nasa isip niya ay ang katahimikan ng kanyang rest house sa Isla Sinag. Ngunit tila may ibang plano ang langit. Ano yon? Bulong ni Kislap sa sarili nang may mapansin siyang bulto sa gitna ng maputik na kalsada. Agad niyang tinapakan ng preno. Dumulas ng bahagya ang mga gulong bago tuluyang huminto ang sasakyan. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa isang babaeng nakahandusay. Mabilis na bumaba si Kislap. Hindi na inintindi ang malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling polo. Nang malapitan niya ang babae, laking gulat niya nang makitang duguan ito at basang-basa. Ngunit ang mas nagpatalon sa kanyang puso ay ang malaking tiyan nito, isang babaeng malapit ng manganak. Miss? Miss? Gising! Tawag niya habang dahan-dahang kinakarga ang babae. Malamig ang balat nito, parang bangkay, ngunit naramdaman niya ang mahinang pulso sa leeg nito. Sa kabila ng dumi at putik sa mukha, nakita ni Kislap ang isang ganda na bakas, ang matinding pighati. Hindi siya pwedeng pumunta sa pampublikong ospital sa bayan. Bilang isang makapangyarihang negosyante, alam ni Kislap na ang lugar na ito ay kontrolado ng mga salanggapang. Ang babaeng ito, na may suot na pantulog sa gitna ng gubat at may mga sugat na hindi gawa ng kalikasan, ay halatang tumatakas sa isang malaking panganib. Dinala niya ito sa kanyang pribadong klinika sa Isla Sinag kung saan merong personal na doktor na mapagkakatiwalaan. Dok, iligtas niyo siya. Iligtas niyo sila ng anak niya. Utos ni Kislap. Ang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-aalala. Lumipas ang ilang oras ng matinding kaba. Nakatayo lang si Kislap sa labas ng silid, pinagmamasdan ng bintana, kung saan tanaw ang liwanag ng kidlat. Hindi niya kilala ang babaeng ito, pero may kung anong nagtutulak sa kanya na huwag itong iwanan. Nang imulat ni Hiraya ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng gamot ang unang bumati sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, nalito siya. Nasaan siya? Patay na ba siya? Ngunit ang alaala ng apoy at ng lason ay bumalik na parang isang sampal. Agad niyang hinawakan ng kanyang tiyan. Ang anak ko. Hirap na bulong niya. Ligtas ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Isang malalim at kalmadong boses ang sumagot mula sa sulok ng silid. Lumapit si Kislap sa kanya. Ang liwanag mula sa lampshade ay tumama sa mukha nito. Matikas, may matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ako si Kislap Bagwis. Nakita kita sa daan kagabi. Seryosong sagot ng lalaki. Napalingon si Hiraya sa telebisyon sa loob ng silid na kasalukuyang nagbabalita. Patay na ang asawa ng kilalang negosyanteng si Gahaman sa Langgapang na si Hiraya Magbanua sa isang trahedyang sunog sa Hacienda Karimlan. Sa screen, lumabas ang mukha ni Gahaman. Nakasuot ito ng itim at kunwaring umiiyak sa harap ng mga reporter. Napakasakit para sa akin ang nangyari. Nawala ang asawa ko at ang magiging anak namin, sabi ni Gahaman sa balita. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Narinig mo ang balita. Patay na si Hiraya. Ang babaeng nakita mo kagabi ay wala na sa mundong ito. Humakbang palapit si Kislap at tinitigan siya ng diretso. Kung ganoon, sino ang babaeng nasa harap ko ngayon? Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang apoy na mas mainit pa kaysa sa sunog sa hasyenda. Isang taong gustong mabuhay para sa kanyang anak. Isang taong magbabalik balang araw para kunin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Pakiusap, tulungan mo akong magtago.
Matagal na nanahimik si Kislap. Pinagmamasdan niya ang determinasyon sa mukha ni Hiraya. Hindi ako basta-basta tumutulong sa taong hindi ko kilala. Pero sa mga mata mo, nakita ko ang isang bagay na pamilyar sa akin. Ang galit ng isang taong binalasubas ng tadhana. Inabot ni Kislap ang kamay ng babae. Simula ngayon, ligtas ka rito. Ngunit kailangan mong kalimutan ang nakaraan. Kailangan mong maging ibang tao. Solana, bulong ni Hiraya. Iyan ang pangalan ng aking ina. Iyan na ang magiging pangalan ko simula ngayon. Mabuti, Solana. Isang seryosong pangako ang rumesonado sa boses ni Kislap. Ngunit tandaan mo, ang proteksyon ko ay may kapalit. Sa oras na maging handa ka na, gagamitin mo ang lakas na yan para tulungan din ako sa sarili kong laban. Tumango si Solana. Doon, sa ilalim ng pangangalaga ni Kislap, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Isinilang niya si Tala, isang batang ang ganda ay kasing liwanag ng mga bituin. 3 taon ang mabilis na lumipas. Si Solana ay hindi na ang mahinang babaeng tumakas sa ulan. Sa tulong ni Kislap, natuto siyang humawak ng negosyo, magsalita ng may awtoridad, at itago ang bawat emosyon sa likod ng isang malamig na maskara. Isang gabi, lumapit si Kislap at inabutan siya ng isang gintong imbitasyon. Magpapakasal na si Gahaman kay Marikit sa susunod na buwan at gagamitin niya ang okasyong ito para ilunsad ang kanyang kampanya bilang mayor. Sabi ni Kislap. Kinuha ni Solana ang imbitasyon. Walang kahit anong panginginig sa kanyang mga kamay. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyang maging hari ng Sansinag? Pinilas ni Solana ang imbitasyon sa dalawa. Ibibigay ko sa kanya ang pinakahindi malilimutang regalo sa kanyang kasal. Tumunog ang mabilis at kalkuladong hakbang ng mga takong sa makintab na sahig ng boardroom ng Lampara Holdings. Sa harap ng malaking salamin, isang babae ang nakatayo, tuwid ang likod, matatag ang balikat, at may suot na kulay abong business suit na tila isang baluti. Hindi na ito ang Hiraya na madaling paiyakin ng isang masakit na salita. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay si Solana. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at laging nakatali ay maikli na ngayon. At bagsak na bagsak, bumabagay sa kanyang matalas na panga at malamig na tingin. Handa na ang lahat ng papeles, Solana. Ang Lampara Holdings ay opisyal na ring nakakuha ng malaking shares sa kumpanyang balak bilhin ni Gahaman. Wika ni Kislap habang nakasandal sa pintuan. Lumingon si Solana. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mukha. Salamat, Kislap, pero alam nating hindi sapat ang pera para pabagsakin ang isang tulad niya. Kailangan ko siyang saktan sa paraang ginawa niya sa akin. Ang unti-untiin ang kanyang hininga hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Lumapit si Kislap at iniabot sa kanya ang isang folder. Naglalaman ito ng mga litrato ni Gahaman at Marikit na masayang namumuhay sa Hacienda Karimlan. Sa isang litrato, makikita ang bagong gawang garden sa mismong lugar kung saan nasunog ang kwarto ni Hiraya 3 taon na ang nakakaraan. Ginamit nila ang insurance money mula sa pagkamatay mo para palaguin ang kanilang negosyo. Paliwanag ni Kislap, ang boses ay may halong pait. At ngayon, tumatakbo siya bilang mayor sa platform ng integridad at pagmamahal sa pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Solana. Integrity, love for family, ang mga salitang yon ay parang lason na lumalabas sa bibig ng isang mamamatay tao. Hinaplos ni Solana ang punit na bahagi ng kanyang lumang damit na itinatago niya sa loob ng folder. Ito ang tanging alaala ng gabing iyon, ang gabing iniwan niya ang kanyang kahapon sa putika ng Sansinag. Mama! Isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo papasok sa opisina ang isang batang babae na may kulot na buhok at mga matang kasing ningning ng mga bituin. Si Tala, agad na lumambot ang mukha ni Solana. Lumuhod siya
at sinalubong ang anak ng isang mahigpit na yakap. Sa bawat tibok ng puso ni Tala, nararamdaman ni Solana ang dahilan kung bakit siya kailangang maging matapang. "Bakit po kayo malungkot, Mama?" tanong ni Tala habang hinahaplos ang pisngi ni Solana. "Hindi malungkot ang Mama, Tala. May tatapusin lang siyang laro," sagot ni Solana bago hinalikan ang noo ng anak. Lumingon siya kay Kislap. "Kislap, ituloy natin ang plano. Sa susunod na linggo, magpapakita na ang Lampara Holdings sa publiko. Gusto kong ako mismo ang humarap sa kanila sa Grand Ball ng mga negosyante sa Sansinag." "Sigurado ka na ba? Kapag lumabas ka, wala na itong balikan," paalala ni Kislap. Tumingin si Solana sa labas ng bintana. Tanaw ang malawak na dagat na naghihiwalay sa Isla Sinag at sa bayan ng Sansinag. "Matagal na akong patay, Kislap. Ang babaeng babalik doon ay ang anino nakikitil sa kanilang mga pangarap." Kinuha ni Solana ang isang lighter at sinilaban ang litrato ni Nagahaman at Marikit. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang kanilang mga nakangiting mukha hanggang sa maging abo na lamang ang mga ito. "Hustisya ang hinahanap ko at hindi ako titigil hanggat hindi sila nagmamakaawa sa paanan ko." Isang tawag ang dumating sa cellphone ni Solana. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito ng walang imik. "Hello? Is this the CEO of Lampara Holdings?" Isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na kabisado ng kanyang bawat himaymay ng laman. Ang boses ni Gahaman. "Gusto ko sanang makipag-meeting tungkol sa ating investment proposal." Humigpit ang hawak ni Solana sa telepono. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at profesional. "Yes, Mr. Salanggapang. Inaasahan ko na ang tawag mo." "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong ni Gahaman. Halatang nagulat. Ngumiti si Solana, isang ngangiting kasingatalas ng labaha. "Sino ba ang hindi nakakakilala sa isang tanyag na taong tulad mo?" Ibinaba ni Solana ang telepono. Tumingin siya kay Kislap na nakamasid sa kanya. Nakagat na niya ang pain, Kislap. Oras na para simulan ang huling yugto ng palabas. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang lihim na takot ang pilit niyang itinatawid. Paano kung sa muling pagkikita nila, makita ni Gahaman sa mga mata ni Tala ang isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot? Kumukutitap ang mga dambuhalang chandelier sa loob ng engranding ballroom ng Grand Sansinag Hotel. Amoy ng mamahaling pabango, alak, at pera ang bumabalot sa buong paligid. Ito ang gabing itinakda ni Gahaman sa Langgapang para sa dalawang layunin: ang selebrasyon ng kanyang pagtakbo bilang mayor at ang formal na anunsyo ng kasal nila ni Marikit. Suot ang kanyang puting taksido, taas noong naglalakad si Gahaman sa gitna ng mga maimpluwensyang tao. Sa kanyang tabi, nakakapit si Marikit na animoy isang reyna sa suot nitong pulang bestida na tadtad ng diamante. "Tingnan mo sila, honey," bulong ni Marikit habang nakangiti sa mga kamera. "Lahat sila nasa ilalim na ng mga kamay natin. Wala na ring makakahadlang sa atin." Tumawa ng mahina si Gahaman at uminom ng whiskey. "Sabi ko sa iyo, Marikit, ang mundo ay para sa mga matatapang at marurunong maglinis ng bakas. Sino pa ang mag-iisip kay Hiraya? Patay na siya, kasama ng lahat ng hadlang sa ambisyon ko." Ngunit sa gitna ng tawanan, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga usapan ay napalitan ng mga bulungan. Napatingin ang lahat sa malaking pinto ng ballroom na dahan-dahang bumukas. Isang babae ang pumasok. Suot ang isang gold na evening gown na tila humahabi ng liwanag sa bawat hakbang. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng aurang nakakalunod. Ang kanyang maikling buhok ay ayos na ayos, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan, at ang kanyang mga mata
ay kasing lamig ng gabi. Sa kanyang tabi ay si Kislap Bagwis, ang bilyonaryong mailap sa publiko, na ngayon ay nagsisilbing escort ng mahiwagang babae. Sino siya? Tanong ng isang panauhin. Siya ba ang CEO ng Lampara Holdings? Ang balita ay siya ang may hawak ng pinakamalaking pondo sa rehiyon ngayon. Nabitawan ni Gahaman ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa babaeng papalapit sa kanilang direksyon. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon. Gahaman, anong nangyayari sa'yo? Iritableng tanong ni Marikit, ngunit pati siya ay napahinto nang makita ang bisita. Hindi. Imposible. Huminto ang babae sa tapat mismo ni Gahaman. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang gabi, Mr. Salanggapang. Wika ng babae. Ang boses nito ay buo, matikas, at malayo sa boses na naaalala ni Gahaman. Pasensya na kung medyo nahuli kami ni Kislap sa inyong selebrasyon. Sa sino ka? Nauutal na tanong ni Gahaman. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Hiraya? Tumawa ng mahina ang babae. Isang tawang puno ng pangungutya. Hiraya? I'm sorry, Mr. Salanggapang. Mukhang marami kang multong kinatatakutan. Ako si Solana. Solana Magbanua, ang CEO ng Lampara Holdings. Inilahad ni Solana ang kanyang kamay. Napilitan si Gahaman na abutin ito at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga balat, isang matinding kilabot ang dumaan sa likod ng lalaki. Ang kamay ni Solana ay malamig, parang kamay ng isang bangkay na bumangon mula sa hukay. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong kampanya, patuloy ni Solana habang tinitingnan si Marikit mula ulo hanggang paa. At ang nalalapit mong kasal, sayang naman ang okasyon kung wala ang iyong magiging pinakamalaking business partner, hindi ba? Lumapit si Senyora Balawis na noon ay kanina pa nakamasid mula sa malayo. Ang matanda ay tila nakakita ng maligno. Mariin nitong hinawakan ang braso ni Gahaman habang hindi inaalis ang tingin kay Solana. Solana Magbanua. Pag-uulit ng senyora, ang boses ay nanginginig sa galit at hinala. Masyadong pamilyar ang iyong mukha, Hija. Parang nakita na kita sa isang lugar na hindi ko na matandaan. Tinitigan ni Solana ang matanda ng diretsyo. Walang kurap. Walang takot. Marahil ay sa inyong mga panaginip, senyora. Malamig na sagot ni Solana. O baka naman, sa inyong mga konsensya. Biglang binalot ng tensyon ang buong ballroom. Napansin ni Kislap ang paghigpit ng kamao ni Solana, kaya't dahan-dahan niyang hinawakan ang baywang nito. Huwag nating abalahin ang mga ikakasal, Solana. Marami pa tayong panahon para pag-usapan ng negosyo, sabi ni Kislap bago tumingin kay Gahaman. Mr. Salanggapang, inaasahan ko ang ating pirmahan sa susunod na linggo. Huwag mong hahayaang masira ang gabi mo dahil sa mga maling akala. Tumalikod na ang dalawa. Iniwan ang pamilyang Salanggapang na nakatulala at hindi makahinga ng maayos. Pagdating sa isang madilim na sulok ng balkonahe, doon lamang huminga ng malalim si Solana. Napakapit siya sa rehas, nanginginig ang buong katawan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kislap habang inaabutan siya ng tubig. Nakita mo ba ang mukha nila, Kislap? Bulong ni Solana. Natatakot sila. Natatakot sila sa isang anino. Samantala, sa loob ng ballroom, mabilis na hinila ni Senyora Balawis si Gahaman patungo sa isang pribadong silid. Padabog niyang isinara ang pinto at hinarap ang kanyang anak. Gahaman, sabihin mo sa akin ang totoo. Sigaw ng matanda. Sigurado ka bang namatay ang babaeng yun sa sunog? Sigurado ka bang wala siyang nakalabas sa Hacienda Karimlan? Mama, nakita niyo ang mga tsinelas niya sa ilog. Sabi ng mga tauhan, walang nakaligtas sa apoy. Depensa ni Gahaman.
bagamat ang sarili niyang isip ay naguguluhan na rin. Tingnan mo ang mga mata ng Solana na yan. Galit na sabi ni Senyora Balawis. Iisang tao lang ang may ganyang tingin sa akin. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa Solana na yan. Ngayon din. Hindi nila alam. Sa ilalim ng mesa kung saan sila nag-uusap, isang maliit na recording device ang nakakabit. Isang regalo mula kay Solana na kanina pa nakikinig sa bawat salita ng kanilang takot. Nakaupo si Solana sa kanyang marangyang silya sa loob ng opisina ng Lampara Holdings, tinitingnan ang mga dokumento ng bangkarota ng ilang subsidiary companies ng mga salanggapang. Isang mahinang kumatok ang narinig niya bago bumukas ang pinto. Pumasok si Gahaman. Hindi na ito ang kumpiyansadong lalaki na nakita niya sa ballroom. Gusot ang kanyang polo at halatang hindi nakatulog ng maayos. Solana! Bungad ni Gahaman. Ang boses ay may halong pagmamakaawa. Kailangan nating mag-usap tungkol sa investment. Ang bangko, binigyan na kami ng ultimatum. Kung hindi papasok ang pondo mula sa Lampara, hihinto ang lahat ng construction sa Sansinag. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Solana. Ipinagpatuloy niya ang pagpirma sa mga papeles sa harap niya. Business is business, Mr. Salanggapang. Bakit ko itataya ang pera ng kumpanya ko sa isang negosyong palubog na? Dahil alam mong kikita ka kapag naupo na akong mayor. Giit ni Gahaman habang lumalapit sa kanyang mesa. Solana, pakiusap. Alam kong may kung anong galit ka sa amin, pero pag-isipan mo ang kikitain mo rito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Solana. Isang malamig at mapanuring tingin. Galit? Masyado kang bilib sa sarili mo, Gahaman. Para magkaroon ako ng galit, kailangan mo munang maging mahalaga sa akin. At sa ngayon, isa ka lang basura na nakaharang sa daan ko. Namutla si Gahaman. Bago pa siya makapagsalita, pumasok si Kislap sa silid. Lumapit ito kay Solana at hinawakan ang balikat nito nang may pag-iingat, ngunit puno ng pagmamay-ari. Solana, darling, handa na ang sasakyan para sa lunch natin. Malambing na sabi ni Kislap na nagpagulat kay Gahaman. Kislap, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Gahaman. Palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Ngumiti si Kislap, isang nangiting mapang-asar. Hindi ba nabanggit ni Solana? Kami ay engaged na, kaya anumang transaksyon mo sa kanya, dadaan din sa akin. At sa tingin ko, Mr. Salanggapang, hindi maganda ang track record mo para pagkatiwalaan namin. Umalis si Gahaman na nanginginig sa galit. Paglabas niya ng gusali, agad siyang sinalubong ni Marikit na kanina pa naghihintay sa loob ng kotse. Ano na? Pumirma ba siya? Tanong ni Marikit. Hindi. Pinapaikot lang tayo ng babaeng yan. Sigaw ni Gahaman. At kasama niya si Kislap Bagwis. Mukhang plano nilang ubusin tayo. Naningkit ang mga mata ni Marikit. Hindi ako papayag. Ako ang magiging mayora ng Sansinag. Walang sino mang Solana ang aagaw sa pwesto ko. Kinabukasan, sa isang charity event, nagtagpo ang landas ni na Solana at Marikit sa loob ng comfort room. Sinadya ni Marikit na harangan ang daan ni Solana habang naguhugas ito ng kamay. Sino ka ba talaga? Asik ni Marikit. Ang muka ay punong-puno ng pagkamuhi. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ginagaya mo si Hiraya. Ang kilos mo, ang paraan ng pananalita mo. Anong kailangan mo sa asawa ko? Humarap si Solana at kumuha ng tissue para patuyuin ang kanyang kamay. Asawa? Sa pagkakaalam ko, Marikit, ikaw ay isang kabit na nagpipilit maging legal. At tungkol kay Hiraya, bakit ka natatakot? Hindi ba't patay na siya? O baka naman, natatakot kang bumalik ang multo niya para singilin ka sa lahat ng kasalanan mo? Sa sobrang galit, itinaas ni Marikit ang kanyang kamay para sampalin si Solana, ngunit mabilis itong nasalo ni Solana. Piniga ni Solana ang braso ni Marikit hanggang sa mapasigaw ito sa sakit. Huwag mo akong susubukan, Marikit.
Hindi ako si Hiraya na iiyak lang sa isang sulok. Bulong ni Solana sa tainga nito. Isa ka lang linta. At alam mo ang ginagawa sa linta? Binubudburan ng asin hanggang sa matuyot at mamatay. Padabog na binitawan ni Solana ang braso ni Marikit at lumabas ng banyo. Iniwan ng huli na nanginginig sa takot at galit. Kinagabihan, sa loob ng kanyang hotel suite, nagpapahinga si Solana habang tinitingnan ang litrato ni Tala sa kanyang cellphone. Miss na niya ang kanyang anak, ngunit kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi siya nag-lock dahil inaasahan niya si Kislap. Ngunit ang pumasok ay isang lalaking hinding-hindi niya gustong makita sa ganoong oras. Si Gahaman. Lasing ito at puno ng gulo ang hitsura. Mabilis na tumayo si Solana. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka. Kung hindi ay tatawag ako ng security. Hindi nakinig si Gahaman. Mabilis siyang lumapit at marahas na hinawakan ang magkabilang balikat ni Solana. Idiniin siya sa pader. Amoy alak ang hininga nito at ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi ako naniniwala. Hindi kasi Solana. Sigaw ni Gahaman habang tinititigan ang bawat anggulo ng mukha ni Solana. Ang nunal mo sa likod ng tainga. Ang paraan ng paghinga mo kapag natatakot ka. Ikaw si Hiraya. Buhay ka. Paano ka nakaligtas sa apoy? Bitawan mo ako, Gahaman. Baliw ka na. Pagpupumiglas ni Solana. Hinding-hindi kita bibitawan. Lalong hinigpitan ni Gahaman ang hawak sa kanya. Kung buhay ka, ibig sabihin, buhay din ang anak ko. Nasaan ang bata? Nasaan ang tagapagmana ko? Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Solana kay Gahaman dahilan upang mapabitaw ang lalaki. Humihingal si Solana. Ang kanyang maskara ay unti-unting nababasag. Wala kang anak ba, Gahaman? Sigaw ni Solana. Ang boses ay puno ng puot. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Gahaman. Sa pagkakataong yon, tila nakumpirma niya ang lahat. Ngunit bago pa siya makakilos muli, bumukas ng malakas ang pinto. Si Kislap ang pumasok at sa isang iglap, isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Gahaman, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Huwag na huwag mong duduhatin ang mapapangasawa ko, malamig na sabi ni Kislap habang nakatayo sa harap ni Solana na tila isang pader ng proteksyon. Tumingala si Gahaman habang nagpupunas ng dugo sa labi. Tumawa siya ng nakakakilabot. Kislap bagwis. Akala mo ba ay nakuha mo na siya? Hindi mo ba alam kung sino ang babaeng yan? Yan ang asawa ko. Yan ang ina ng anak ko. Lumingon si Kislap kay Solana. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang katotohanan ang tila gustong sumabog, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Solana. Umalis ka na, Gahaman, utos ni Kislap. Bago ko pa makalimutang tao ka at magawa ko ang bagay na pagsisisihan mo. Nang makaalis si Gahaman, naiwan ang katahimikan sa loob ng silid. Humarap si Kislap kay Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na ayaw niyang bigkasin. Totoo ba ang sinabi niya, Solana? Mahinang tanong ni Kislap. Hindi nakasagot si Solana. Sa halip, napaupo siya sa sahig at tuluyang bumuhos ang mga luhang 3 taon niyang pinipigilan. Hindi mawala sa isip ni Kislap ang mga salitang iniwan ni Gahaman bago ito lumabas ng silid. Yan ang asawa ko. Yan ang ina ng anak ko. Habang nakatingin siya kay Solana, na tahimik na umiiyak sa gilid ng kama, nakaramdam si Kislap ng isang uri ng kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito selos, ito ay takot. Takot na baka ang babaeng minamahal niya ay nakatali pa rin sa isang madilim na kahapon na hindi niya kailanman mapapasok. Solana, mahinang tawag ni Kislap. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kailangang magsalita ngayon. Pero kailangan mong malaman.
kahit sino ka pa, hinding-hindi kita iiwan. Hindi sumagot si Solana. Patuloy lang ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang katahimikang yon ang nagtulak kay Kislap na kumilos. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, hindi para husgahan si Solana, kundi para protektahan ito. Kinabukasan, habang abala si Solana sa isang pakikipagpulong sa labas, ginamit ni Kislap ang kanyang mga koneksyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang medical records ni Gahaman Salanggapang mula sa pinaka-eksklusibong ospital sa Sansinag. Paglipas ng ilang oras, isang folder ang inilapag sa kanyang mesa. Binuksan ni Kislap ang folder at binasa ang nilalaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ayon sa resulta ng pagsusuri 3 taon na ang nakakaraan, si Gahaman Salanggapang ay sterile. Baog ito at walang kakayahang magkaanak. Kung baog si Gahaman, kaninong anak si Tala? Bulong ni Kislap sa sarili. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. 4 na taon na ang nakakaraan. Sa isang hotel sa Maynila, may isang gabing hindi niya malimutan. Lasing siya noon at may nag-abot sa kanya ng inumin na tila may halo. Nagising siya kinabukasan na mag-isa, ngunit may kakaibang pakiramdam na may nangyari sa gabing iyon. Sa kabilang banda, hindi lang si Kislap ang kumikilos. Sa loob ng Hacienda Karimlan, tinitingnan ni Senyora Balawis ang isang plastic bag na may lamang ilang hibla ng buhok. Nakuha ito ng kanyang tauhan mula sa suklay ni Tala nang minsang magpunta ang bata sa isang parke kasama ang yaya nito. Siguraduhin mong mabilis ang resulta, utos ng senyora sa isang lalaking naka-uniforme ng laboratorio. Kailangan kong malaman kung ang batang iyon ay may dugong salanggapang o kung isa lang itong malaking panloloko. Masusunod po, senyora, sagot ng lalaki bago mabilis na lumabas. Pumasok si Gahaman sa opisina ng kanyang ina. Bakas pa rin ang pasa sa kanyang mukha. Mama, ano itong ginagawa niyo? Bakit kailangan pa ng DNA test? Sigurado akong anak ko ang batang yun. Nakita ko ang mga mata niya. Hawig na hawig sa akin. Lumingon ang matanda at binigyan ng anak ng isang nakakangilabot na tingin. Huwag kang tanga, Gahaman. Alam nating dalawa ang totoo. Alam nating kinuha lang natin si Hiraya para maging breeding machine dahil kailangan natin ng tagapagmana para makuha ang mana mula sa lolo mo. Pero, nakalimutan mo na ba? Hindi ikaw ang nakagalaw sa kanya sa gabing iyon dahil sa sobrang kalasingan mo. Napayuko si Gahaman. Pero sino? Iyan ang aalamin ko, maring sabi ni Senyora Balawis. At kapag napatunayan kong ang batang iyan ang tunay na tagapagmana, kukunin natin siya. At ang Solana na yan, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang himalang mangyayari. Lumipas ang 2 araw. Habang nasa gitna ng paglalaro, si Tala sa garden ng kanilang tinutuluyan sa Isla Sinag, isang itim na van ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate. Ang yaya na kasama ni Tala ay biglang tinakpan ng bibig ng isang hindi kilalang lalaki. Mama! Mama! Sigaw ni Tala, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na binuhat ng mga lalaki ang bata at isinakay sa loob ng van bago ito humarurot palayo. Sa loob ng opisina ni Kislap, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang spy sa loob ng ospital. Ang larawan ng DNA result ay ipinadala sa kanya. Hindi makapaniwala si Kislap sa kanyang nababasa. Ang probability of paternity ay 79.7%. Ngunit hindi kay Gahaman. Ang DNA ng bata ay tumutugma sa DNA profile ni Kislap na nasa database ng ospital dahil sa kanyang mga regular check-ups. Si Tala! Si Tala ay anak ko! Nanginginig na sabi ni Kislap. Kasabay nito, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Solana, maputlang maputla at halos hindi makahinga. Kislap! Si Tala! Nawawala si Tala! May kumuha sa anak ko. Kasabay ng kanyang pagsigaw, tumunog ang cellphone ni Solana.
Isang unknown number. Sinagot ito ni Solana at ini-loudspeaker. Kumusta, Hiraya? Isang malamig at mapang-asar na boses ang narinig sa kabilang linya. Boses ni Senyora Balawis. O baka mas gusto mong tawagin kitang Solana? Huwag kang mag-alala. Ligtas ang apo ko rito sa Hacienda Karimlan. Napakaganda niya. Hawig na hawig sa kanyang tunay na ama. Ibalik mo ang anak ko. Ikaw na matanda ka. Sigaw ni Solana. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Kung gusto mong makita ang anak mo na buhay, pumunta ka rito ng mag-isa. Sabi ng senyora bago pinatayan ng telepono. Lumingon si Solana kay Kislap, handa nang magmakaawa. Ngunit nakita niya ang hawak na papel ni Kislap, ang DNA result. Alam mo na, bulong ni Solana. Tinitigan siya ni Kislap ng may matinding emosyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Solana? Bakit mo itinago na may anak tayo? Dahil natatakot ako, Kislap. Natatakot ako na baka gamitin mo rin kami tulad mo ang ginawa nila. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kislap. Hinawakan niya ang mga balikat ni Solana. Makinig ka sa akin. Ililigtas natin ang anak natin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo tatakas. Tatapusin na natin ito. Huminto ang sasakyan ni Solana sa harap ng naglalakihang bakal na gate ng Hacienda Karimlan. Ang bawat kanto ng lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya ng sakit, ng lason, at ng apoy na muntik nang tumapos sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, hindi na siya ang biktima. Siya ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang gate. Sa dulo ng mahabang driveway, nakatayo ang mansyon na tila isang dambuhalang halimaw na naghihintay sa dilim. Pumasok si Solana sa loob ng bahay. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Senyora Balawis sa kanyang paboritong silya, habang si Gahaman ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang baso ng alak. Nandito na ang ating panauhin, nakangising sabi ng senyora. Welcome back to your home, Hiraya. Nasaan ang anak ko? Malamig na tanong ni Solana. Hindi niya inintindi ang pangungutya ng matanda. Ibigay niyo sa akin si Tala. Tala, napakagandang pangalan. Wika ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Hawig na hawig siya sa'yo, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na ngayon ko lang naintindihan kung kanino nagmula. Biglang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. 2 tauhan ang lumabas, hawak si Tala na umiiyak at takot na takot. Mama! Mama! Sigaw ng bata nang makita si Solana. Tala! Akmang lalakad si Solana patungo sa hagdan nang harangan siya ni Gahaman. Huwag kang mabilis, Hiraya. O Solana, o kung sino ka man. Galit na sabi ni Gahaman. Buhay ka. Niloko mo ako. Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng lahat. Niloko? Natawa si Solana ng mapait. Sino sa atin ang manloloko? Gahaman. Kayo ang nagtangkang pumatay sa akin. Kayo ang naglagay ng lason sa gatas ko dahil gusto niyo lang ang anak ko para sa mana. Neo, tama na ang daldal. Sigaw ni Senyora Balawis. Inilabas niya ang isang folder, ang DNA result na nakuha rin niya. Alam na natin ang totoo. Ang batang ito ay hindi kay Gahaman, pero siya ang anak ng bilyonaryong si Kislap Bagwis. At dahil si Kislap ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya, Bagwis, na may-ari ng kalahati ng lupaing ito noong unang panahon, ang batang ito ang susi para makuha namin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Gagamitin niyo ang sarili niyong apo. Hayop kayo. Wala kayong puso. Wala kaming pakialam sa puso, Hiraya. Ang mahalaga ay ang kapangyarihan, sagot ng matanda. Ngayon, pumirma ka sa dokumentong ito. Isuko mo ang karapatan mo sa bata at sabihin mong
Si Gahaman ang ama sa harap ng korte. Kung hindi, hindi mo na muling makikita ang anak mo. Habang nangyayari ang tensyon sa loob, sa labas ng mansyon, mabilis na kumikilos si Kislap kasama ang mga tauhan ng pulisya. Ngunit alam niyang hindi pwedeng basta-basta pumasok dahil baka saktan nila ang bata. Nakapwesto na ba ang mga sniper? Tanong ni Kislap sa radyo. Yes, sir. Pero masyadong madilim sa loob. Sa loob ng mansyon, kinuha ni Solana ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa nag-uumapaw na puot. Tumingin siya kay Tala na patuloy sa pag-iyak. Pirman mo na! Sigaw ni Gahaman habang dinuduro si Solana. Ngunit bago pa mailapat ni Solana ang panulat sa papel, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang dambuhalang chandelier sa itaas. Nagbagsakan ang mga kristal sa gitna ni Solana at Gahaman. Kasunod nito ang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Anong nangyayari? Sigaw ni Senyora Balawis sa dilim. Mama, Tala, tumakbo ka. Sigaw ni Solana. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ang pagpasok ng mga otoridad. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Ngunit si Gahaman, sa kanyang desperasyon, ay mabilis na tumakbo patungo sa hagdan. Hinablot niya si Tala mula sa mga tauhan at itinutok ang isang balisong sa leeg ng bata. Huwag kayong lalapit! Papatayin ko ang batang ito! Bulyaw ni Gahaman. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Muling bumukas ang mga emergency light. Doon nakita ni Solana ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan sa kamay ng lalaking itinuring niyang asawa. Gahaman, bitawan mo siya. Pagsusumamo ni Solana habang dahan-dahang lumalapit. Sa akin ka galit, hindi sa kanya. Ako ang patayin mo. Huwag ang anak ko. Tumigil ka, Hiraya. Sigaw ni Gahaman. Lahat kayo, niloko niyo ako. Ang mama ko, ikaw. Wala akong anak. Wala akong kahit ano. Lumingon si Gahaman kay Senyora Balawis na noon ay nakatayo lang at walang pakialam kung anong mangyari sa bata basta makuha ang gusto. Kahit ikaw, Mama, ginamit mo lang ako. Sumbat ni Gahaman. Sa sandaling iyon, pumasok si Kislap sa bulwagan. Nang makita ni Gahaman si Kislap, lalong naging marahas ang kanyang pagkakahawak kay Tala. Ikaw, turo ni Gahaman kay Kislap, gamit ang baril na kinuha niya sa isa sa kanyang mga tauhan. Ikaw ang umagaw sa lahat. Ang asawa ko, ang anak ko, ang buhay ko. Itinutok ni Gahaman ang baril kay Kislap. Ngunit bago niya mabitawan ang gatilyo, mabilis na kumilos si Solana. Tumalon siya sa harap ni Kislap upang harangin ang bala. Bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong hasyenda Karimlan. Nabingi si Solana sa lakas ng putok na yon. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang mundo. Hindi niya naramdaman ang lamig ng sahig, kundi ang mainit na likidong mabilis na kumakalat sa kanyang balikat. Solana! Ang boses ni Kislap, ang huling narinig niya bago siya bumagsak. Ngunit hindi siya tuluyang nawalan ng malay. Nakita niya si Gahaman, nakatayo, nanginginig ang mga kamay, at ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi si Solana ang binaril niya. Ang bala ay tumama sa pader. Ngunit ang pangalawang putok ay nanggaling sa mga pulis na nakapasok na sa loob. Tinamaan si Gahaman sa binti. Napaluhod ito habang sumisigaw sa sakit. Sa gitna ng gulo, mabilis na kinuha ni Kislap si Tala mula sa sahig at ibinigay sa isang pulis bago mabilis na dinaluhan si Solana. Huwag kang pipikit, Solana. Pakiusap, manatili ka sa akin. Nanginginig ang boses ni Kislap habang idinidikit ang kanyang panyo sa sugat ni Solana. Si Tala, hirap na sabi ni Solana. Ligtas siya. Ligtas ang anak natin. Sagot ni Kislap. May kasamang luhang pumatak sa pisngi ni Solana. Sa kabila ng sakit, pilit na ibinaling ni Solana ang kanyang paningin
kay Senyora Balawis. Ang matanda ay hindi man lang lumapit sa kanyang anak na namimilipit sa sahig. Nakatayo lang ito, blangko ang mukha, habang tinitingnan ang mga pulis na pinalilibutan sila. "Mama, tulungan mo ako." Daing ni Gahaman habang hinahawakan ang kanyang binti. Ngunit ang senyora ay tumawa ng mahina. Isang tawang nakakangilabot na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Wala kang kwenta, Gahaman," malamig na sabi ng matanda. "Binigyan kita ng lahat. Binigyan kita ng pagkakataong maging makapangyarihan. Pero hanggang sa huli, nanatili kang mahina. Ni hindi mo man lang nagawang protektahan ang kaisa-isang alas na meron tayo." Lumingon ang senyora kay Solana. "Akala mo ba nanalo ka na, Hiraya? Ang Hacienda Karimlan ay akin. Ang batang iyan ay akin sa batas ng pamilyang ito. Hindi niyo ako matatalo. Tapos na ang laro mo, Senyora Balawis." Wika ni Kislap habang dahan-dahang itinatayo si Solana. "Lahat ng ebidensya ng pagtatangka niyo sa buhay ni Hiraya, 3 taon na ang nakakaraan. Ang pagkidnap niyo kay Tala at ang lahat ng maruming transaksyon ng mga salanggapang nasa kamay na ng mga otoridad. At ang pinakaimportanteng katotohanan," dugtong ni Solana, kahit na nanghihina. "Gahaman, hindi ka ba nagtataka kung bakit si mama mo ang unang nagmungkahi na bigyan ako ng ibang lalaki sa gabing iyon?" Napatingin si Gahaman kay Solana, puno ng kalituhan. "Anong sinasabi mo?" "Dahil alam niya," sabi ni Solana. "Alam niya mula pa noong bata ka na wala kang kakayahang magkaanak. Pero itinago niya sa'yo. Ginamit ka niya, Gahaman. Ginamit niya ang insecurities mo para kontrolin ka. Ginawa ka niyang halimaw para lang sa sarili niyang ambisyon." Nanlaki ang mga mata ni Gahaman. Tumingala siya sa kanyang ina. "Mama, totoo ba? Alam niyo?" Hindi sumagot ang senyora. Sa halip, inayos lamang nito ang kanyang buhok nang may sobrang kagaanan. Tila ba hindi mahalaga ang buhay ng kanyang anak na nasisira sa harap niya. "Ganyan ka naman talaga, Gahaman. Isang puppet," wika ng matanda. Isang matinding sigaw ng puot ang kumawala sa mga labi ni Gahaman. Sa kabila ng kanyang sugat, sinubukan niyang abutin ang baril sa sahig upang itutok sa sarili niyang ina, ngunit mabilis siyang nadaganan ng mga pulis. "Bitawan niyo ako! Traidor ka, Mama! Traidor ka!" Habang inilalabas si Gahaman at ang senyora na nakapustura pa rin kahit nakapuso, naramdaman ni Solana ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan. Ang tensyong nagpapatakbo sa kanya sa loob ng 3 taon ay biglang nawala. "Kislap," tawag niya. "Nandito ako. Hindi na kita bibitawan." Bulong ni Kislap habang kinakarga siya palabas ng Hacienda Karimlan. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ang madilim na langit ay dahan-dahang nagbibigay daan sa unang sinag ng bukang liwayway. Doon, sa tapat ng gate kung saan siya dumaan noong gabing tumakas siya sa apoy, nakita ni Solana si Tala na naghihintay sa loob ng isang ambulansya. Nang magtama ang kanilang mga mata, pilit nang ngumiti si Solana. Justice was served, but at a cost. The walls of Hacienda Karimlan remained standing, but the ghosts that haunted it were finally set free. Gayunpaman, sa likod ng bawat pagkapanalo, may mga sugat na hindi agad naghihilom. Habang isinasakay si Solana sa ambulansya, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mansyon. Nakita niya ang isang anino sa bintana ng ikalawang palapag. Si Marikit, na noon ay hindi napansin ng mga pulis na nakatingin sa kanya nang may matinding pagnanasa ng paghihiganti. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang Salanggapang ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Si Senyora Balawis ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa attempted murder at kidnapping. Si Gahaman, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, ay tumistigo laban sa sarili niyang ina. Ang kanyang sentensya ay nabawasan
Ngunit mananatili pa rin siya sa bilangguan sa loob ng maraming taon. Si Solana naman ay mabilis na nagpagaling. Ang sugat sa kanyang balikat ay mababaw lamang, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mas matagal bago maghilom. Isang hapon, nakaupo siya sa balkonahe ng bahay ni Kislap sa Isla Sinag. Pinagmamasdan si Tala na masayang naglalaro sa dalampasigan. Ang batang ito ang naging dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. At ngayon, sa wakas, malaya na silang dalawa. Lumapit si Kislap at inabutan siya ng isang tasa ng mainit na tsa. Naupo ito sa kanyang tabi. Sinabi sa akin ng abogado ko na natanggap na ni Gahaman ang sulat mo, wika ni Kislap. Tumango si Solana. Hindi niya inalis ang tingin sa kanyang anak. Sinabi ko lang sa kanya ang nararamdaman ko na pinapatawad ko na siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ko nang palayain ang sarili ko sa galit. Iyon ang pinakamahirap gawin, sagot ni Kislap habang hinahawakan ang kamay ni Solana. Ang magpatawad sa taong sumira sa iyo. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti, Kislap, sabi ni Solana. Nasa kakayahan nating bumangon muli at piliing magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. At iyon ang ibinigay mo sa akin. Humarap si Solana kay Kislap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang mga mata niya ay wala ng bakas ng lamig o puot. Ang naroon na lamang ay pasasalamat at isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad. Salamat sa lahat, Kislap. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng bagong simula. Ngumiti si Kislap at hinaplos ang pisngi ni Solana. Hindi ako ang nagligtas sa inyo, Solana. Ang pagmamahal mo bilang ina ang nagligtas sa inyong dalawa. Ako lang ang naging ilaw sa daan mo. Pero ikaw mismo ang naglakad patungo sa liwanag. Sa di kalayuan, tumakbo palapit si Tala. Hawak ang isang kabibe na nakita niya sa buhangin. Mama, Papa Kiss, look what I found. Masayang sigaw ng bata. Papa Kiss. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ni Tala si Kislap na ganoon. Nagkatinginan sina Solana at Kislap. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Lumuhod si Kislap para maging kapantay ni Tala. Napakaganda niyan, anak. Itago mo yan para maging simbolo ng ating bagong simula. Bagong simula? Tanong ni Tala. Tumayo si Kislap at muling humarap kay Solana. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan. Oo, Tala. Isang bagong simula para sa ating tatlo. Kung papayag ang mama mo, hindi na kailangan ng salita. Ang sagot ni Solana ay nasa kanyang mga mata. Mga matang puno ng pag-asa, kapayapaan, at isang pag-ibig na handa ng yakapin ang hinaharap ng walang takot. Habang papalubog ang araw sa Isla Sinag, ang tatlo ay magkayakap na nakatayo sa dalampasigan. Ang mga alon na dati ay sumisimbolo sa gulo at takot ay ngayon ay naghahatid na ng himig ng kapayapaan. Ang Hacienda Karimlan ay nakatiwangwang na ngayon. Ang mga halamang dati ay laging sariwa ay nagsimula ng malanta. Ngunit sa isang maliit na sulok ng hardin, doon sa lugar kung saan ibinuhos ni Hiraya ang gatas na may lason, isang maliit na halaman ang muling sumisibol. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng ganito kasaya. Sa isang madilim na silid sa bilangguan, binibisita ni Marikit si Senyora Balawis. Hindi pa tayo tapos, Marikit. Wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit. Mayroon pa akong isang alas na hindi nila alam. Isang alas na sisira sa pamilyang binubuo nila ngayon. Ano po iyon, Senyora? Ngumisi si Senyora Balawis. Ang katotohanan, kung sino talaga si Kislap Bagwis sa buhay ng mga salanggapang. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng mga salanggapang. Sa Isla Sinag,
Payapa ang buhay nina Solana, Kislap at Tala. Ang dating hacienda Karimlan ay nakatiwangwang pa rin, isang paalala ng nakaraang puno ng dilim, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ang kapayapaan ang naghahari. Isang maaliwalas na umaga, naganap ang isang simpleng seremonya sa tabing dagat ng Isla Sinag. Nakasuot ng puting bestida si Solana at sa kanyang tabi ay si Kislap, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal na tila ba ang kanyang mga mata ay siyang mismong araw. Sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, pinipili ko si Solana. Pinipili ko ang iyong puso, ang iyong lakas, at ang lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Sabi ni Kislap, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pangako ko, hinding-hindi ko nahahayaan pang masaktan ka. Ikaw at si Tala, kayo ang ilaw ng aking buhay. Ngumiti si Solana, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Pinipili rin kita, Kislap. Pinipili ko ang pagmamahal mo, ang iyong proteksyon, at ang bagong simula na ibinigay mo sa akin. Hindi kita mahal dahil sa nagawa mo, kundi dahil sa taong pinili mong maging ako sa kabila ng lahat. Mahal kita, Kislap. Sa likod nila, masayang pumalakpak si Tala, na suot ang isang puting dress na may bahid ng kulay ginto. Si Nanay Ginhawa na kasama na ulit ni Solana ay umiiyak habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo si Solana sa isang lugar na hindi alam ng iba, ang lumang sementeryo sa dulo ng bayan. Sa harap ng isang lapida na walang pangalan, naglagay siya ng isang puting rosas. Salamat gahaman, bulong ni Solana. Sa huli, kahit sa pagitan ng apoy, pinili mo pa ring iligtas ako. Ang pagpapatawad ko ay para sa sarili ko, para makalaya ako sa poot. Sana ay makita mo rin ang kapayapaan na hinahanap mo. Sa hindi kalayuan, nagmula sa likod ng isang puno si Kislap. Lumapit siya kay Solana at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka pa rin ba nakakalimot sa huling salita ni Senyora Balawis? Tanong ni Kislap. Ang tungkol sa alas na hindi pa natin alam? Ngumiti si Solana. Alam ko, Kislap, pero ang nakaraan ay mananatili sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang hinaharap na ating bubuuin. Ang pag-ibig natin ang magiging pinakamalakas na kalasag laban sa anumang lihim o banta. Tama ka, sabi ni Kislap. Wala nang makakasira sa atin. Pinagmamasdan ni Kislap ang nakangiting mukha ni Solana. Sa mga mata niya, nakita niya hindi lang ang babaeng iniibig niya, kundi ang ina ng kanyang anak, ang simbolo ng pagbangon, ng lakas, at ng walang hanggang pag-asa. Isang taon ang lumipas, sa loob ng bilangguan, muling nagkita sina Senyora Balawis at Marikit. Hindi sila pwedeng maging masaya, Senyora, galit na sabi ni Marikit. Ngumiti ang matanda. Ang akala mo lang, Marikit, hindi pa tapos ang laban. Ang alaala ni Kislap at ng kanyang ama. Iyon ang magiging huling armas natin. Ang pag-ibig ay maaring maging kanilang lakas, ngunit ang katotohanan ay pwedeng maging kanilang kahinaan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba alam? Muling ngumisi ang senyora. Si Kislap Bagwis at ang ama niya. Sila ang tunay na kaaway ng pamilya sa langgapang noon. Nagmula sa isang malaking labanan sa lupa. Si Kislap ang dahilan kung bakit kami naghirap noon. At siya rin ang dahilan kung bakit gustong magkaanak ng lolo mo para magkaroon ng tagapagmana na lalaban sa kanila. Ang pagmamahalan nila ngayon ay isang pagtataksil sa parehong dugo. Napatulala si Marikit. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isip. Ngunit malayo sa madilim na mundo ng bilangguan, sa Isla Sinag, patuloy ang buhay. Si Solana at Kislap ay nagtayo ng isang orphanage para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Si Tala ay lumaking isang matalino at mapagmahal na bata, pinalaki sa pag-ibig at katotohanan. Ang nakaraan ay naging bahagi ng kung sino sila. Ang mga sugat
ay naging aral, at ang pag-ibig na nagmula sa gitna ng kadiliman ay naging liwanag na gumabay sa kanila sa isang bagong simula. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi lamang nasa paghihiganti, kundi sa kakayahang magmahal muli, magpatawad, at lumikha ng sariling liwanag sa kabila ng pinakamadilim na gabi. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit sa bawat hamon, ito ay nagiging mas malakas at mas matatag. Ayan po, mga minamahal naming tagapakinig, ito ang huling kabanata ng ating kwento. Ang kwentong ito ni Solana ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamakapangyarihang pag-ibig ay ang pagmamahal ng isang ina. Sa kabila ng matinding pagtataksil at sakit, nahanap niya ang lakas na bumangon hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Natutunan din natin na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kalayaan mula sa puot. At sa huli, ang pag-ibig na totoo, gaano man kadilim ang nakaraan, ay laging hahanap ng paraan upang magbigay liwanag at bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay tumatak sa inyong mga puso ang bawat emosyon at aral na ibinahagi namin. Anong bahagi po ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!